Bago tayo mag-umpisa sa ating storya, gusto ko munang batiin ang lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Sana ay i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, nagtatagpo tayo sa iisang kwento. Isang kwentong puno ng sakit, katotohanan at pagbangon. Hindi naging madali ang buhay ni Althea Mirales kahit noong bata pa siya. Lumaki siya sa isang simpleng bahay sa Bulacan, sa piling ng kanyang inang si Margarita o mas kilala sa tawag na Mama Garing. Ang ama niyang si Rogelio ay isang tahimik na karpinterong hindi man mayaman ay kilala sa sipag at kabutihan. Sa murang edad, natutunan ni Althea na ang buhay ay hindi palaging patas. Kapag tag-ulan at tumutulo ang bubong, magkakatabing natutulog sina Althea at Mama Garing sa tuyong bahagi lang sahig habang ang kanyang ama naman ay gising pa, nag-aayos ng palanggana para saluhin ang tubig mula sa bubong. "Anak," madalas sabihin ni Mama Garing habang sinusuklay ang buhok niya bago pumasok sa paaralan. "Hindi sukatan ng pagkatao ang kapal ng pitaka. Ang mahalaga, marunong kang tumayo kahit hirap na hirap ka na." "Pero, Ma," minsang sagot ng batang si Althea, "nakakapagod din po palang laging lumalaban." Ngumiti noon si Mama Garing at hinaplos ang pisngi niya. "Oo, pero mas nakakapagod ang sumuko." Ang mga salitang iyon ang naging baon ni Althea hanggang sa pagtanda. Namatay ang ama niya noong kolehiyo siya, sa gitna ng paggawa nito sa isang construction project sa Pampanga. Isang aksidente raw ang nangyari. Walang sapat na insurance, walang malinaw na tulong at walang oras para magluksa ng matagal dahil kinailangan agad nilang harapin ang realidad. Sa panahong iyon, si Althea ang naging sandala ni Mama Garing. Nag-aral siya ng architecture sa isang state university habang sabay na gumagawa ng sideline, nagdodrawing ng houseplants para sa mga kakilala, gumagawa ng event backdrops at kung minsan ay tumutulong pa sa pag-layout ng signages para may pandagdag sa bahay. Doon humanga sa kanya ang maraming tao dahil sa tibay ng loob niya. Isa na sa mga taon laging nandyan ay ang matalik niyang kaibigan na si Vivian Ocampo, isang masayahin ngunit prangkang babae na tila walang takot sa kahit sino. "Althea, ikaw na naman ang pinakaunang dumating?" sabi ni Vivian isang umaga habang inilalapag ang tray ng lugaw at pandesal. "Siyempre, kapag late ako baka hindi ko matapos ang plates ko," sagot ni Althea habang hindi inaalis ang mata sa blueprint na nasa harap niya. "Hindi ka na ba mapapagod?" "Mapapagod pero wala akong choice." Umupo si Vivian at tinitigan siya. "Minsan gusto kong kalugin ka, para kang kandilang ubos na pero ayaw mo pa ring patayin ang apoy." Napangiti si Althea. "Hindi pa pwedeng mamatay ang ilaw ko, Vibs. Ako ang ilaw ni Mama." At ganoon ang naging takbo ng buhay niya sa loob ng maraming taon. Lagi siyang matatag, laging may inaayos, laging may binubuhat. Kaya nang nakilala niya si Darren Sarmiento sa edad na 27, parang unang beses niyang naramdaman na maaari rin pala siyang masandalan. Si Darren ay kabaliktaran ni Althea sa maraming bagay. Kung si Althea ay tahimik, masinsin at maingat magsalita, si Darren naman ay magaang kasama, palatawa at may natural na kumpiyansa. Nagkakilala sila sa isang mixed-use development project sa Ortigas kung saan consultant si Darren para sa logistics design ng commercial spaces. Una pa lang, nakuha na nito ang loob ng halos lahat ng tao sa site, mula sa project manager hanggang sa utility staff. "Miss Mirales," biro nito minsang sabay silang nakasakay sa service elevator. "Seryoso mo namang titigan ng pader na yan, baka matunaw." Napalingon si Althea. "Tinitignan ko kung tama ang finishing detail. O baka iniisip mo lang kung may pag-asa pa akong yayain kang magkape." Hindi agad sumagot si Althea pero napangiti siya ng bahagya. Hindi na iyon nakaligtas kay Darren. Mula roon, nagsimula ang paniniligaw nito. Hindi marangya pero pursigido. Minsan naghihintay si Darren sa labas ng opisina niya para ihatid siya. Minsan naman ay dumadaan ito sa Bulacan para dalhan si Mama Garing ng paboritong puto seko at salabat. Hindi rin ito nagpakitang naiilang sa simpleng buhay nila.
Umupo nga ito minsan sa bangkong kahoy sa tapat ng bahay nila, habang kausap si Mama Garing na noon ay tinatahi ang uniforme ng kapitbahay. Mama Garing, Sabi ni Darren, ang swerte ni Althea sa inyo. Tinignan siya ng matanda. Mas swerte ang lalaking hindi sasayangin ang anak ko. Tumawa si Darren. Ay, hindi ko po sasayangin yan, pangako. Narinig yun ni Althea mula sa may pintuan ng kusina. Hindi niya inamin kahit kanino, pero doon siya unang tunay na naniwala na baka sa wakas ay may taong pipili sa kanya hindi dahil kailangan siya, kundi dahil mahal siya. Nagpakasal sila makalipas ang 2 taon. Simple lang ang kasal, sa lumang simbahan sa Bulacan. May ilang ilaw, puting bulaklak at iilang piling bisita. Nandun si Vivian na umiiyak habang hawak ang phone at videoing lahat ng eksena. Nandun din si Mang Lito Gawaran, kapitbahay nilang halos tumayong ninong ni Althea sa dami ng naitulong nito sa pamilya. Kahit si Paulo Vergara, na nooy isa sa mga junior architect sa firm nila, ay present bilang kaibigan at katrabaho. Bagay kayo, bulong ni Vivian kay Althea habang inaayos ang velo nito bago ito maglakad sa aisle. Kinakabahan ako, pabulong na sagot ni Althea. Dapat lang, ibig sabihin gusto mo talaga to. At gusto nga niya. Sa mga unang taon ng pagsasama, naging masaya naman sila. Lumipat sila sa isang maaliwalas na townhouse sa Quezon City. Hindi kalakihan, pero pinaganda iyon ni Althea. May indoor plants sa may hagdan, warm lights sa dining area, at malinis na home office na sabi ni Darren ay pinaka-relaxing na sulok sa buong bahay. Tuwing linggo, bumibisita si Mama Garing para magdala ng nilagang baka o kare-kare. Minsan natutulog si Darren sa sofa pagkatapos kumain, habang si Althea at ang ina niya ay nagkukwentuhan tungkol sa bahay, trabaho, at pangarap na isang araw ay magkaroon sila ng sarili nilang design studio. Anak, sabi noon ni Mama Garing habang naguhugas ng pinggan sa kusina, mukhang payapa ka rito. Opo ma, sagot ni Althea na nooy nakasandal sa counter. Parang sa wakas, may kasama na akong mangarap. Ngunit unti-unti, may nagbago. Nung ma-promote si Darren bilang Regional Operations Executive, mas dumalas ang biyahe nito. Singapore, Bangkok, Osaka, Tokyo. Sa simula, naiintindihan ni Althea iyon. Lumalaki ang posisyon nito, ibig sabihin ay mas mabigat ang responsibilidad. Siya pa mismo ang nag-encourage dito. Go lang, sabi niya minsang sabay silang nag-aalmusal habang nagmamadaling magsuot ng relo si Darren. Career mo rin yan. Babawi ako pagbalik, sagot ni Darren at humilik sa noon niya. Dinner tayo sa favorite mong restaurant. Pero dumating ang mga unang pagkadesepsyon. May mga dinner na naudlod, may mga anniversary celebration na naging video call na lang. May mga gabing tulala si Althea sa harap ng microwave, naghihintay sa pagkain na nakahain na para sa dalawa habang lumalamig ang sabaw. Huwag mo na akong hintahin, okay? Sabi ni Darren sa telepono isang gabi. May client dinner pa kami. Pangatlong gabi na yan this week, sagot ni Althea, pilit na kalmado. International account ito, Thea. Hindi naman ito barkada lang. Hindi na siya sumagot. Iyon ang unang gabing natulog siya ng mas mabigat ang dibdib kesa karaniwan. Lumipas pa ang mga buwan at mas dumalas ang mga maliliit na bagay na hindi maipaliwanag. Ang cellphone ni Darren ay dati namang maluwag lang na nakapatong kahit saan, pero ngayon ay halos hindi na nito iniiwan kahit sa banyo. Ang mga video call nila kapag nasa abroad ito ay naging mas maikli at mas madalas maputol. Ang hina ng signal, sabi nito minsan. Pero sa likod ng boses nito, may narinig si Althea na mahinang tawa ng babae. May kasama ka? Tanong niya. Saglit na katahimikan. Team ko, nasa lobby kami. Bumaba ang tingin ni Althea sa screen. Ah, sige. Noong gabing iyon, si Vivian ang tinawagan niya. Pakiramdam ko may mali. Mahinang sabi ni Althea. Pakiramdam lang ba o kutob na? Diretsong tanong ni Vivian. Hindi ko alam, ayoko namang husgahan siya agad. Althea, matalino ka. Huwag mo namang ipagkait sa sarili mo ang katotohanan. Paano kung paranoid lang ako? Mas mabuti nang maaga mong malaman kaysa araw-araw kang unti-unting kinakain ng duda. Pinili pa rin ni Althea na manahimik. Hindi dahil mahina siya,
kundi dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa isang bagay na wala pa siyang patunay. Iyon din ang itinuro sa kanya ng buhay. Kapag seryosong laban, huwag padalos-dalos. Magmasid muna. Maghintay. Intindihin ang galaw ng paligid. At doon nagsimulang mapansin ni Mama Garing ang pagbabago sa anak. Isang Sabado ng hapon, dumalaw ang matanda sa townhouse. Napansin niyang hindi pa halos nagagalaw ang nilutong sinigang ni Althea at magulo ang dining table sa dami ng papers at design drafts na tila ginawang takbuhan ng lungkot. "Hindi ka na namang kumakain ng maayos," sabi ni Mama Garing habang isinasali ng sabaw sa mangkok. "Busy lang po, Ma. Hindi ako ipinanganak kahapon." Napaupo si Althea at bahagyang natawa pero agad ding napalitan niyon ng pagod. "Ma, okay lang ako." "Talaga? Kasi ang mga mata mo hindi na marunong magsinungaling." Nanahimik siya. Lumapit si Mama Garing at naupo sa tapat niya. "May problema ba kayo ni Darren?" Ilang segundo munang walang nagsalita. Tanging tunog ng wall clock at mahinang ingay ng sasakyan sa labas ang maririnig. "Hindi ko po alam," mahinang sabi ni Althea. Parang hindi na siya katulad ng dati. Nandito siya pero parang wala. Kapag kausap ko siya, parang may pader. Kapag umaalis siya, parang wala man lang siyang naiiwang init dito sa bahay. "May iba ba?" "Wala akong ebidensya, pero may kutob ka." Dahan-dahang tumanggo si Althea at doon na rin nagsimulang pumatak ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. "Ma, pagod na po ako sa pakiramdam na ako lang ang nagmamalasakit sa kasal namin." Hindi siya agad sinagot ni Mama Garing. Tumayo ito, kumuha ng basong tubig, inilapag sa tapat na, at saka marahang nagsalita. "Anak, hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan ang katahimikan, hudyat na may unti-unting namamatay." Tumingin si Althea sa ina. "Ano pong gagawin ko?" "Sa ngayon, huwag ka munang magdesisyon habang sugatan ka, pero huwag mo ring bubulagin ang sarili mo. Obserbahan mo, ipunin mo ang totoo." Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Darren na kailangan nitong pumunta sa Japan para sa isang masaling business trip. 1 linggo daw ito sa Tokyo at Osaka para sa high-level meetings at regional planning. Nagkunwari si Althea na normal lang ang lahat. Siya pa mismo ang nagplansya ng polo nito at nag-abot ng necktie bago ito umalis. "Text mo ako pagdating mo," sabi niya. "Of course," sagot ni Darren habang kinukuha ang maleta. Sa pinto, saglit siyang hinakap nito. Pero sa yakap na iyon, wala na ang dating higpit. Wala na ang dating pag-uuwi. Nang makaalis si Darren, may napansin si Althea sa sahig ng walk-in closet, isang maliit na resibong nakasingit malapit sa laundry basket. Pinulot niya iyon at pinagmasdan. Galing iyon sa isang mamahaling restaurant sa BGC 2 gabi bago umalis si Darren. 3,000. Hindi iyon tumutugma sa sinabi nitong late meeting with clients. Hindi pa rin siya nag-eskandalo. Sa halip, inilagay niya ang resibo sa isang envelope. Kinagabihan, dumaan si Paulo sa bahay para iabot ang revised plans ng isang project na pinagtutulungan nila. Pagbukas niya ng pinto, napansin agad nito ang mukha ni Althea. "Ma'am Thea? Althea? Okay ka ba?" "Oo, medyo pagod lang." Hindi siya niloko ng lalaki. Mukhang ilang gabi nang hindi natutulog. Pilit siyang nagnite. "Ganun ba kahalata?" Sa taong sanay tumingin sa detalye? Oo. Umupo sila muna sa sala at nag-usap tungkol sa trabaho. Pero bago umalis si Paulo, ay bigla itong nagsalita. "May kailangan ka man, kahit contact sa suppliers, sa travel, sa documents, sabihin mo lang." Napatingin si Althea. "Travel? Oh, kasi may friend ako sa airport operations at may college buddy akong based sa Tokyo. Nabanggit mo dati na gusto mong pumunta roon, di ba?" Hindi agad sinagot si Althea, pero ng gabing yon, habang nakatitig siya sa madilim na kisame ng kanilang kwarto, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang desisyon na hindi niya inakalang gagawin niya.
Hindi siya pwedeng manatiling nakakulong sa kutob. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, pumunta siya sa Bulacan at kinausap si Mama Garing sa likod bahay habang nagtatanim ng sili sa paso. Ma? Sabi niya, hawak ang envelope na may resibo. Gusto kong pumunta sa Japan. Tumigil si Mama Garing at dahan-dahang tumayo. Para sorpresain siya? Opo. Sigurado ka? Hindi ko na kayang mabuhay sa hula. Mas gusto ko nang masaktan sa totoo kaysa ubusin ang sarili ko sa duda. Tahimik siyang tiningnan ng ina niya. Mahaba, matiim, para bang sinusukat kung sapat na bang handa ang anak niya sa maaring makita. Sa wakas ay tumanggo si Mama Garing. Sige, sabi nito. Pero tandaan mo anak, kapag hinanap mo ang katotohanan, dapat handa ka ring tanggapin kahit hindi iyon ang ipinagdadarasal mo. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. I-comment ninyo kung nasa ang lugar kayo at anong oras na sa inyo habang sinusubaybayan ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay tumitibok sa bawat eksena ng isang istoryang puno ng sakit, tapang at katotohanan. Hindi agad kumilo si Althea matapos ang pag-uusap nila ni Mama Garing sa Bulacan. Pag-uwi niya sa Quezon City, ilang oras siyang nakaupo sa gilid ng kama nila ni Darren. Hawak ang envelope na may lamang resibo. Habang nakatingin sa plansyadong kumot at sa unan ng asawa niyang ilang araw ng malamig. Nandun pa rin ang amoy ng kolon ni Darren sa cabinet. Nandun pa rin ang mga polo nitong maayos ang tiklop. At nandun pa rin ang framed photo nila nung anibersaryo nila sa Tagaytay. Nakangiti, magkahawak kamay, parang walang kahit anong kayang sumira sa kanila. Pero ngayon, bawat bagay sa kwartong iyon ay parang patunay na may namamatay na sa pagitan nila. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa opisina ngunit hindi siya makapag-focus sa drawings. Ilang beses niyang binura ang parehong detalye sa elevation plan hanggang sa mapansin iyon ni Paulo Vergara. Althea, sabi nito habang dahan-dahang inilalapag ang kape sa mesa niya. Pang-apat mo nang revise yan sa parehong linya. Hindi ka ganyan magkamali. Napabuntong hininga si Althea. Sorry, lutang lang. May nangyari ba? Hindi agad siya sumagot. Sanay siyang kimkimin ng sakit pero sa pagkakataong iyon ay parang hindi na niya kayang itago. Tumingin siya kay Paulo at sa unang beses mula nang magsimulang magduda siya kay Darren, may isa siyang taong nakita na hindi nanghuhusga at hindi nangingialam, naghihintay lang. Paulo, mahina niyang sabi, naalala mo yung sinabi mo na may contact ka sa airport at may kakilala ka sa Tokyo? Tumanggo ang lalaki. Oo, bakit? I need help. Hindi na siya kinulit ni Paulo. Hindi nito tinanong kung bakit, kung para saan, o kung sino ang susurpresahin niya. Tinangguan lang siya nito at agad kinuha ang telepono. Sa loob ng 2 araw, naayos ang flight, hotel booking at ilang detalye ng biyahe. Sa tulong ng kakilala nitong si Haruki Endo, isang half-Filipino coordinator na nagtatrabaho sa isang travel services company sa Tokyo, nagkaroon si Althea ng isang taong pwedeng lapitan pagdating niya roon. Si Haruki ang nagrekomenda ng isang maliit ngunit maayos na serviced apartment sa Shinjuku, malapit sa train station at hindi nagaanong mahal. Hindi kita tatanungin kung bakit ka pupunta, sabi ni Paulo nang iabot ang printed itinerary sa conference room isang hapon. Pero hindi ka dapat mag-isa sa bansang hindi mo kabisado. Tinitigan siya ni Althea. Salamat. Basta isang pangako lang. Ano yon? Ano man ang makita mo roon, huwag kang basta-bastang haharap ng mag-isa kung hindi ka handa. Napangiti siya ng mapait. Mukhang alam mo na ang klase ng biyahe na to. Hindi ko alam ang detalye, pero alam ko ang mukha ng isang taong hindi biyahe para magbakasyon. Hindi na siya nakapagsalita. Noong gabing iyon, tinawagan niya si Vivienne. Gaya ng inaasahan, halos mapasigaw ang kaibigan niya. Sandali! Pupunta ka sa Japan? Mag-isa? Para hulihin ang asawa mong mukhang may ginagawang kalokohan? Mabilis na sabi ni Vivienne sa kabilang linya. Girl, pang drama series to. Vivienne, please. Pagod na sagot ni Althea.
Sige, fine, sorry. Pero seryoso, gusto mo bang sumama ko? Wag na, ayoko nang mas lumaki pa ito. Althea, lumalaki na ito mula pa nung nagsinungaling siya sa'yo. Hindi ikaw ang nagpapalaki. Napapikit si Althea. Ilang segundo siyang tahimik bago nagsalita. Takot ako. Sa kabilang linya, lumambot ang tono ni Vivian. Natural. Pero minsan, mas nakakatakot ang hindi pag-alam. Basta makinig ka. Huwag kang iiyak sa harap niya agad. Huwag kang magpapadala sa unang palusot. At huwag na huwag mong kakalimutang may mga taong mahal ka rito. Pagkatapos ng tawag, tahimik na naghanda si Althea ng maleta. 3 blouse, 2 pantalon, 1 coat, personal documents, passport, wallet, charger, at ang envelope na nagbukas ng lahat ng hinala niya. Wala siyang nilagay na kahit anong romantikong bagay para kay Darren. Wala ng regalo, wala ng sulat, wala ng scripted reunion. Pagpasok niya sa gate ng NAIA makalipas ang 1 araw, may kung anong bagat na hindi niya maipaliwanag sa dibdib. Hindi iyon simpleng kaba sa biyahe. Parang may bahagi ng sarili niyang alam na pagbalik niya sa Pilipinas, hindi na siya ang parehong babaeng umalis. Sa airport pa lang, tinawagan niya si Mama Garing. Nasa terminal na po ako. Okay, sagot ng ina. Kalma ang boses nito pero ramdam ni Althea ang pilit na tibay. Kumain ka ba? Opo. Huwag kang magpapabaya roon. Ma? Paano kung tama nga ang kutob ko? Sandaling natahimik si Mama Garing sa kabilang linya. Kung tama ang kutob mo, masakit. Pero hindi ibig sabihin nun katapusan mo na. Minsan, ang pagkawasak ang simula ng totoong paglaya. Napakagatlabi si Althea. Natatakot pa rin ako. Hindi mo kailangang maging walang takot para magpatuloy. Kailangan mo lang maging mas matapang kaysa sa takot mo. Iyon ang huling sinabi ng ina bago siya sumakay ng eroplano. Mahaba ang flight pero halos wala siyang maalala sa biyahe, maliban sa malamig na ilaw sa cabin at sa paulit-ulit na pag-flash sa isip niya ng mukha ni Darren. Ang lalaking minsang nangakong hindi siya sasaktan. Ang lalaking minsang yumakap kay Mama Garing at nagsabing iingatan siya habang buhay. Ang lalaking ngayon ay dahilan kung bakit patungo siya sa ibang bansa na tila isang imbestigador sa sarili niyang kasal. Pagdating niya sa Tokyo, agad siyang sinalubong ng organisadong ingay ng lungsod. Mabilis ngunit kontrolado. Malamig ngunit buhay na buhay. Matataas na gusali, ilaw ng billboards, mga taong nagmamadaling tumawid at mga tren na tila alam ang eksaktong tibok ng siyudad. Sa unang tingin ay maganda ang lahat, pero sa loob ni Althea ay parang may bagyong kinukulong. Sa arrival area, nakita niya agad si Haruki Endo, isang lalaking nasa early 30s, naka-gray coat at may hawak na maliit na placard na may pangalan niya. Miss Miralles? Tanong nito. Oo, hi. Haruki, kaibigan ako ni Paulo. Welcome to Tokyo. May magaang nangiti ang lalaki at marahil iyon ang unang bahagyang hinawa na ramdaman ni Althea mula nang magsimula ang lahat. Habang nasa taxi sila papunta sa serviced apartment, sinubukan ni Haruki na pagaanin ang pakiramdam niya. First time mo sa Japan? Oo. Sayang naman kung hindi mo ma-enjoy. Maganda pa naman ang view sa Shibuya ngayong season. Nakatitig lang si Althea sa bintana. Maybe next time. Tumingin si Haruki sa kanya, saka marahang tumanggo. Gets ko. Hindi bakasyon ang pakay mo rito. Napalingon si Althea. Alam ba ni Paulo? Wala siyang sinabi pero marunong akong bumasa ng katahimikan. Hindi na niya pinilit itanggi. Pagdating sa apartment, nagpahinga siya ng ilang oras bago niya sinubukang tawagan si Darren. Sumagot ito agad at masaya pa ang tono ng boses niya. Hey Thea, kakagising ko lang actually. Anong oras dyan? Napapikit si Althea. Naroon pa rin ang kakayahan niyang magsinungaling ng malinis. Ay wala, tinawagan ko lang. Kumusta meeting mo? Okay naman. Buong araw kami sa venue. Mamaya may dinner ulit with clients. Busy ka pala. Oo bawi ako pag-uwi, promise. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Saan nga ulit kayo nakabook? Sandaling may hesitation sa kabilang linya. Sa Marunaka Business Hotel.
Bakit? Naalala niya ang forwarded itinerary mula sa kumpanya ni Darren sa email noon. Ibang hotel ang nakalagay. Hindi iyon Marunaka. At mas lalong hindi iyon hotel na malapit sa venue ng conference. Wala lang. Nagtatanong lang. Pagkababa niya ng tawag, biglang parang sumikip ang kwarto. Hindi na simpleng kutob ang hawak niya. May malinaw ng butas sa kwento ni Darren. Kinabukasan, sinamahan siya ni Haruki sa paligid upang maging pamilyar siya sa lugar. Hindi nito siya pinilit magkwento, pero nang mabanggit ni Alfea ang pangalang Darren Sarmiento at ang kumpanyang pinagtatrabahuan nito, may naalala ang lalaki. "Wait," sabi ni Haruki habang may chinecheck sa tablet niya. "May private corporate booking na ginawa sa isang boutique hotel sa Shibuya gamit ang name ng company branch nyo, pero hindi sa conference venue. 2 tao lang ang reservation." Parang may nagyelong dumaan sa gulugod ni Alfea. "Sigurado ka?" "Hindi ako dapat naglalabas ng info pero may friend ako sa hospitality network. Baka pwedeng ma-confirm kung gusto mo." Tumango si Alfea bagamat nanginginig ang mga daliri niya. "Please." Makalipas ang 1 oras, lumipat sila sa isang cafe malapit sa crossing. Doon dumating ang isang babae na naka-beige trench coat at mahinang ngumiti kay Haruki. Ito si Emiko Sato, isang Filipina-Japanese translator na minsan nang tumutulong sa mga foreign guests sa hotels at events. "Siya ba?" tanong ni Emiko kay Haruki, pasimpleng tumitingin kay Alfea. "Oo." Umupo si Emiko sa tapat ni Alfea. "Miss Mirales, hindi ko alam ang buong sitwasyon, pero may reservation nga sa Aoyama Crest Boutique Hotel ngayong gabi. Pangalan ng guest, Darren Sarmiento, +1. Hindi agad nagsalita si Alfea. Parang lumulutang ang cafe sa paligid niya. Naririmid niya ang tunog ng tasa, ang pagbukas ng pinto, ang mahinang usapan ng ibang customers. Pero lahat ng iyon ay tila papalayo ng papalayo. "May pangalan ba ng kasama?" tanong niya sa wakas, paos ang boses. Tinignan muna siya ni Emiko, saka dahan-dahang sumagot. "Rinabe Velasco," nakalagay as companion. Nakapitan si Althea sa gilid ng mesa. Rinabe. Hindi iyon pamilyar sa pandinig niya sa una, pero maya-maya ay sumagi sa isip niya ang isang babae sa isang corporate year-end party 2 taon nang nakaraan. Maganda, makinis magsalita, laging malapit sa regional projects team, social media consultant. Si Darren pa noon ang nagpakilala. "Si Rina," sabi nito habang hawak ng baywang ni Althea. "Support siya sa communications team, magaling yan." At heto ngayon, nakasulat ang pangalan nito sa reservation ng asawa niya sa isang boutique hotel sa Tokyo. "Are you okay?" mahinang tanong ni Emiko. Hindi alam ni Althea kung paano sasagutin iyon. Sa loob-loob niya, may parte pa ring umaasang mali ang lahat. Baka may paliwanag, baka may business reason, baka formal meeting, baka coincidence, baka... Pero lahat ng baka ay unti-unting namamatay sa ilalim ng bigat ng katotohanang nakalatag sa harap niya. Nang sumapit ang gabi, suot ang simpleng dark coat at halos walang makeup, sinamahan siya ni Haruki at Emiko hanggang sa tapat ng Aoyama Crest Boutique Hotel. Hindi sila pumasok ng sabay. Pinayuhan siya ni Haruki na humina muna bago gumawa ng anumang hakbang. "Kung gusto mo, tawag na lang tayo ng police or hotel security kapag may gulo," sabi nito. Umiling si Althea. "Hindi ako gagawa ng eksena." "Sigurado ka?" "Hindi ko pa alam ang gagawin ko, pero kailangan ko silang makita." Pumasok siya sa lobby ng mag-isa. Tahimik, mabango at elegante ang lugar. May malambing na piano music sa background at mahihinang ilaw sa paligid. Hindi yun hotel para sa business conferences. Iyon ang klaseng lugar na pinupuntahan ng mga gustong maging pribado. Pakiramdam ni Althea ay bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay palapit ng palapit sa pagkawasak ng isang buong buhay. Lumapit siya sa reception at nagtanong sa mahinang boses kung saan ang restaurant lounge. Itinuro iyon ang front desk.
Pagdating niya roon, hindi niya agad sila nakita. Pero sa ilang segundo ng paglingon sa paligid, tumigil ang mundo niya. Sa pinakadulong bahagi ng restaurant, sa may bintanang tanaw ang kumikislap na ilaw ng Tokyo, naroon si Darren. Nakaupo ito ng relax, suot ang paborito nitong dark blue blazer, ang blazer na siya mismo ang pumili noong birthday nito. Sa harap nito ay isang babaeng nakangiti, nakasandal ng bahagya at hawak ang kamay ng asawa niya sa ibabaw ng mesa. Si Rina. Hindi simpleng usapan ng magkatrabaho ang nasa harap niya. Walang kahit anong pagkakamali na nababasa niyang wika ng katawan ng dalawa. Ang paraan ng pagtingin ni Darren sa babae, ang paraan ng pagtawa nito sa sinabi ng lalaki, ang paraan ng paghaplos ng daliri ni Darren sa likod ng kamay nito. Para iyong isang eksenang paulit-ulit niyang kinatatakutan sa isip, ngayon ay nasa harap na niya, malinaw, malamig, at totoong-totoo. Hindi agad nakalapit si Althea. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. At sa mismong sandaling iyon, nang pakiramdam niya ay mawawala na siya ng lakas sa mga tuhod, may marahang tumapik sa balikat niya mula sa likod. Isang pamilyar na haplos, isang presensyang kilalang-kilala ng puso niya. Paglingon niya, nanlabo lalo ang mga mata niya, ngunit hindi na dahil kay Darren. Dahil sa harap niya ay si Mama Garing. Nakatayo ang kanyang ina sa gitna ng banyagang lungsod, suot ang simpleng cardigan at scarf, kasama sa likuran ng pinsan nilang si Tessie Falco na matagal nang nagtatrabaho sa Yokohama at ngayon ay seryoso ang mukha tila handa sa anumang pwedeng mangyari. Hindi makapaniwala si Althea. Ma? Lumambot ang mukha ni Mama Garing nang makita ang luha sa mata ng anak. Hindi ito nagulat sa eksenang nasa harap nila. Hindi ito nataranta. Tila ba matagal na nitong inihanda ang sarili para sa mismong sandaling ito. Lumapit ito ng kaunti sa kahinawakan ng malamig na kamay ni Althea. At sa gitna ng nanginginig niyang paghinga, sa gitna ng gabing guguho ang lahat ng pinanghahawakan niya, marahang ngunit buong tapang na bumulmon si Mama Garing. "Huwag kang mag-alala anak, ako ang bahala dito." Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng nakatutok ngayon. I-comment ninyo kung nasaan kayo at anong oras sa lugar ninyo habang pinapakinggan o binabasa ninyo ang kwentong ito. Minsan, habang tahimik tayong nakikinig sa buhay ng iba, hindi natin namamalayang may mga parte palaro na kahawig ng sariling sugat, sariling tapang at sariling pagbangon na matagal nating hinahanap. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng restaurant lounge sa Aoyama Crest Boutique Hotel habang unti-unting dumadagundong sa tenga niya ang sarili niyang tibok ng puso. Sa isang iglap, parang nawala ang tunog ng piano, ang mahinang bulungon ng mga customers at maging ang kinang ng ilaw ng Tokyo sa likod ng salamin. Ang malinaw na lamang nakikita niya ay ang kamay ni Darren na nakapatong sa kamay ni Rina at ang refleksyon ng sarili niyang unti-unting nababasag sa glass panel sa tabi ng mesa nila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang presensya ni Mama Garing ang pumigil sa kanya para tuluyang bumigay. Mahigpit ngunit banayad ang hawak ng matanda sa pulso niya, sapat para ipaalala na hindi siya nag-iisa. Sa likuran nila ay si Tessie Falco, ang pinsan nilang nakabase sa Yokohama, na seryoso ang mukha habang pasimpleng minamasdan ng paligid. Hindi na pinayagan ni Mama Garing na mag-eskandalo ang sitwasyon. Hindi ito ang gabing basta na lang silang sasabog. Ito ang gabing kailangan nilang manlamig para mas malinaw nilang mapanalo ang laban. "Anak," mahinang sabi ni Mama Garing, hindi inaalis ang tingin kina Darren at Rina. "Huwag kang gagalaw hanggat hindi ka handa." Nanginginig ang boses ni Althea nang sumagot. "Ma, paano po kayo nakarating dito?" "Hindi kita kayang pabayaang mag-isa," sagot ng ina. "Nung sinabi mong pupunta ka rito, alam kong pwedeng hindi lang puso mo ang mabasag, kaya tumawag ako kay Tessie. Siya ang tumulong sa akin." Napalingon si Tessie at tumanggo. Nung sinabi ni Tita Garing ang nangyayari, hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Sinundo ko siya sa station kanina.
Hindi nakasagot si Althea. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang biyahe niya papuntang Japan, naramdaman niyang may sasalo sa kanya kung mawawalan man siya ng lakas. Ma, basag ang boses niyang sabi. Nakikita niyo po ba? Tama na ang nakita natin, sagot ng mamagaring. Hindi mo kailangang lumapit para patunayan sa sarili mong masakit. Ngunit bago pa sila makapagpasya kung aalis na sila o kukuhanan muna ng larawan ng esena, biglang napalingon si Darren sa direksyon nila. Maaring dahil may waiter na dumaan o baka dahil naramdaman ng konsensya nito na may matang matagal na palang nakatingin sa kanya. Sa isang sagit, nagtagpo ang mga mata nilang mag-asawa. At sa isang saglit ding iyon, nawala ang kulay sa mukha ni Darren. Mabilis nitong binitawan ang kamay ni Rina at biglang tumayo. Natagha si Rina at lumingon din. Nang makita si Althea, para itong binuhusan ng malamig na tubig. Bahagya nitong binawi ang sarili at agad tumingin sa paligid, para bang naghahanap ng lusutan. Thea? Sabi ni Darren, halos hindi makapaniwala. What are you doing here? Parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Althea ang tanong. Hindi. Anong ginagawa mo rito ang dapat na tanong? Hindi siya ang may kasamang iba sa isang boutique hotel sa gitna ng Tokyo. Hindi siya ang nagsinungaling. Hindi siya ang may hawak na kamay ng ibang tao. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Mama Garing ang humakbang pasulong. Anong ginagawa niya rito? Matalim na sabi ng matanda. Asawa mo siya. Hindi ba't dapat ikaw ang makasagot kung bakit nandito kayo ng babaeng yan? Namutla lalo si Darren. Tita, hindi po ito ang iniisip ninyo. Kapag lalaki talaga ang nahuli, palaging hindi ito ang iniisip mo. Napatingin si Rina kay Darren. Darren, I told you alam na niya ang tungkol sa atin. Parang tumigil ang paligid. Hindi na kailangang may sumabog. Hindi na kailangang may sampalan o sigawan. Sa simpleng pangungusap na iyon, tuluyan nang nahubaran ng maskara ang lahat. Dahan-dahang ipinikit ni Althea ang mga mata niya. Nang muli niya iyong idilat, wala nang luha sa unang tingin. Mas masakit iyon dahil ang kapalit ng pag-iyak ay isang malamig at malinaw na uri ng pagkawasak. So, hindi lang pala ito first time, sabi. Halos pabulong ngunit sapat para marinig ng lahat. Althea, listen to me, agad na sabi ni Darren. Magulo lang ito. Magulo? Natawa si Althea, ngunit ang tawang iyon ay walang saya. Ang gulo ay yung hindi mo alam ang nangyayari. Pero Darren, malinaw na malinaw ito. Hindi makatingin ng diretsyo si Rina kay Althea. Sa halip, tumayo ito at inayos ang bag. I think I should go. Hindi, sabi ng mamagaring. At kahit mahina ang boses nito, ay napahinto si Rina. Bago ka umalis, gusto kong tingnan mo ang babaeng inagrabyaho ninyo. Dahan-dahang tumingin si Rina kay Althea. Hindi ito mukhang halimaw, hindi rin ito mukhang walang hiya sa unang tingin. Isa lang din itong babaeng maayos manamit, may magandang postura, at marunong magdala ng sarili. Iyon marahil ang mas nakakalungkot. Hindi laging mukhang masama ang mga taong sumisira ng buhay ng iba. Minsan, pino silang magsalita. Minsan, presentable. Minsan, kaya nilang ngumiti habang unti-unti kang tinatanggalan ng dignidad. Nanginginig ang boses ni Rina nang sumagot. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Talaga ba? O hindi mo lang inisip na aabot sa puntong makikita kitang ng harapan? Natahimik si Rina. Muli sanang magsalita si Darren, ngunit humarang si Mama Garing. Hindi rito ang usapan. Wala kang karapatang gumawa ng drama para ikaw ang kawawa sa huli. Sa puntong iyon, lumapit si Emiko kasama ang isang hotel staff na si Kenji Morimoto, isang assistant manager na alam na may posibleng gulo sa pagitan ng mga guests. Maingat, ngunit magalang itong nagsalita. Is everything all right here? Sumagot si Mama Garing nang hindi nag-aalinlangan. No, but we do not intend to create a scene.
We just need confirmation of this guest's booking and who checked in with him. Hindi agad sumagot si Kenji. Nakita ni Althea ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit nang kausapin ito ni Emiko sa Nihongo at ipaliwanag na may legal at marital concern na posibleng kailanganing idokumento, tumanggo ito ng marahan. Please come with us to a private room, sabi ni Kenji. Sa maliit na function room sa gilid ng hotel, doon unang tuluyang nawala ang kayabangang hawak-hawak ni Darren. Hindi na nito kayang itago ang sarili sa nakangiti at maamong personalidad. Nandun na ang asawa niya, ang biyena niya, ang pinsan nilang tumatayong saksi, pati mga taong pwedeng pagpatunayan na nagsisinungaling siya. Althea, sabi ni Darren habang nakaupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na mesa, I was going to tell you. Kailan? Kalmadong tanong ni Althea. Kapag tapos na ang trip? Kapag ubos na ang pera sa joint account? Kapag sawa ka na kanya? Hindi ganun. Then how? Putol ni Althea. Explain it to me. Ipaliwanag mo kung paano naging normal na hawakan mo ang ibang babae habang tinatawag mo pa rin akong asawa. Hindi na makasagot si Darren ng diretsyo. Paligoy-ligoy ito. Kesyo matagal na raw silang may problema. Kesyo naging busy raw si Althea sa trabaho. Kesyo naramdamin daw nitong lumayo siya. Kesyo nakahanap lang daw ito ng nakakaintindi sa kanya kay Rina. Sa bawat palusot na binibitawan ni Darren, lalo lamang tumitigas ang tingin ni Mama Garing. At ikaw pang may ganang maghanap ng iintindi sa'yo? Sabi ng matanda. Ikaw na may asawang nagtiis, nagtiwala, at binuo ang bahay ninyong dalawa habang ikaw ang gumagawa ng paraan para sirain iyon. Napayoko si Darren. Samantala, sa tulong ni Emiko at Kenji, nakumpirma ang records. Maraming beses nang nag-check-in si Darren sa hotel network nila at hindi iyon unang biyahe na may kasama itong si Rina. Bagaman hindi lahat ng detalye ay pwedeng ibigay ng formal ng walang legal request, sapat na ang ipinakitang booking pattern at ang mismong presensya nila roon upang alisin ang natitirang pagdududa. Pero hindi iyon ang pinakamasakit na natuklasan. Habang nakikipag-usap si Mama Garing kina Emiko at Kenji, tahimik na tinignan ni Tessie ang mga resibo at booking slips na hawak ni Darren sa leather folder nito. Doon nila nalamang ilang dinner at reservation sa Japan ang binayaran gamit ang supplementary card mula sa joint account ni Darren at Althea. Anak, sabi ni Tessie habang iniabot ang kopya ng isang statement kay Althea, pera mo rin ang ginamit niya hito. Bahagyang nanginig ang daliri ni Althea habang tinitignan ang printout. Wala nang pirma ng pag-ibig sa mga kilos ni Darren. Maging ang pagtataksil nito ay may kasamang pagnanakaw sa tiwalang pinansyal na ibinigay niya. Hindi na siya umiyak. Sa puntong iyon, parang may kung anong naputol sa loob niya. Isang pisi na matagal na niyang pinanghahawakan kahit nasasaktan na siya. Nang maputol iyon, hindi na puro sakit ang natira. May galit, may linaw, may simula ng paglayo. Darren, malamig niyang sabi, hindi ako makikipagtalo rito sa Japan, pero tandaan mo ito, hindi na ito yung dating Althea na matatakot maiwan. Ikaw ang dapat matakot sa lahat ng katotohanang iniwan mo sa likod mo. Hindi agad nakaimik si Darren. Sa likod ng katahimikan ni Althea, mas mabigat ang presensya ni Mama Garing. Tila ba mula pa lang sa simula ay alam na nitong darating ang araw na ito. Nang makalabas si Rina at Darren sa private room, si Rina ay tuluyang pinayagang umalis, si Darren naman ay naiwan sandali sa hallway para habulin pa sana ang asawa. Doon nagpa siyang umuwi muna ang tatlong babae kasama sina Emiko at Tessie. Sa taxi pabalik sa apartment, walang nagsasalita. Nakatitig lang si Althea sa mga ilang na humahagod sa bintana, habang si Mama Garing ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hawak ang kamay niya na parang noong bata pa siya at nilalagnat sa madaling araw. Pagdating nila sa apartment, si Tessie muna ang nagtimpla ng mainit na tsaa. Si Emiko naman ay nag-iwan ng kopya ng contact details niya at ni Kenji sakaling kailanganin nila ang formal statement sa susunod. We can help if you pursue this legally. Sabi ni Emiko kay Althea, I'm sorry you had to see it this way. Tumanggo si Althea. Thank you. Nang makaalis na sina Tessie at Emiko upang bumalik sa tutuluyan nila, sakalang tuluyang gumuho si Althea sa loob ng maliit na apartment.
Hindi tulad ng tahimik niyang pagluha noon sa Bulacan o sa townhouse sa Quezon City, iba ang iyak niya ngayon. Mas malalim, mas tahimik, mas pagod. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama, habang si Mama Garing ay nakatayo sa bintana, pinapanood ang mga ilaw sa labas. "Ma," basag ang boses ni Althea, "bakit parang hindi kayo nagulat?" Hindi agad sumagot ang ina niya. Lumapit ito, naupo sa tabi niya sa sahig, saka marahang hinaplos ang buhok niya. "Kasi may mga mukha ng kasinungalingan na hindi ko na kailangang makita ng maraming beses para makilala." Tumingin si Althea sa ina. Namumugto ang mga mata niya, ngunit may mas malalim ng tanong sa loob noon. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Napahinga ng malalim si Mama Garing. Sa unang pagkakataon sa buong biyahe nila, tila ba may binubuksan itong lumang pinto sa loob ng sarili niya. "Anak," sabi nito, "may mga bagay tungkol sa buhay ko na hindi ko sinabi sa iyo noon. Hindi dahil wala akong tiwala sa iyo, kundi dahil gusto kong ilayo ka sa bigat na dinanas ko." Natahimik si Althea. "Ang alam mo lang," patuloy ni Mama Garing, "ay simpleng mananahi ako at ang tatay mo ay karpintero. Totoo iyon. Pero bago ako tuluyang naging ganyan kasimple ang buhay, may iba akong pinagdaanan. At ang lalaking nakita mong nagsisinungaling sa harap nating ngayon, hindi siya ang unang lalaking nakita kong sumira ng isang babae habang nakangiti." Doon unti-unting napatingin si Althea sa ina niya na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakikita. Hindi na lang ito basta nanay na marunong manahi, magluto at magpakatatag sa hirap. May nakaraan itong hindi niya alam. May sugat itong mas matanda pa sa kanya. At sa gabing iyon sa Tokyo, habang malamig ang hangin sa labas at basag na basag ang mundo niya sa loob, doon nagsimulang maramdaman ni Althea na ang pagtataksil ni Darren ay hindi lang magpapabagsak sa isang kasal. Ito rin ang magbubukas ng matagal ng lihim ni Mama Garing. Isang lihim na pwedeng tuluyang magbago sa direksyon ng buhay nilang mag-ina. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakikinig at nanonood. I-comment ninyo kung taga-saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang sinusubaybayan ang kwentong ito. Minsan, ang pinakamagagandang bahagi ng isang istorya ay hindi nangyayari sa umpisa, kundi doon sa panahong ang isang taong halos maubos na ay unti-unti nang natututong buuin muli ang sarili niya. Magdamag halos hindi natulog si Althea sa maliit na apartment sa Shinjuku. Pagkatapos sabihin ni Mama Garing na may mga bahagi ng nakaraan nito na hindi pa nito ikinukwento, hindi na agad ito itinuloy ng matanda. Marahil ay dahil nakita nitong hindi pa handa si Althea sa panibagong bigat ng katotohanan. Sa halip, hinayaan muna siya nitong ilabas ang sakit na matagal ng kinikimkim. Ang sakit ng pagiging tapat sa maling tao. Ang sakit ng paghawak sa isang pagsasamang unti-unti pa lang nabubulok. At ang sakit ng paglalakbay sa malayong bansa para lamang mahuli ng harapan ang mismong dahilan kung bakit ilang buwan na siyang hindi makatulog ng maayos. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakaupo pa rin si Althea sa gilid ng kama habang hawak ang mug ng tsaa na malamig na. Sa tabi nito ay si Mama Garing. Tahimik lang, gising pa rin. Tila ba determinado itong damayan ng anak kahit walang salita. "Ma," pasing ang boses ni Althea, "parang ang tanga-tanga ko." Agad umiling si Mama Garing. "Hindi ka tanga. Hindi ko ba nakita o ayaw ko lang talagang makita? Minsan anak, hindi kahinaan ang pagtitiwala. Ang kahinaan ay nasa taong nang abuso ng tiwala." Tinignan siya ni Althea. At sa unang pagkakataon mula nang mahuli niya si Darren, hindi na puro kirot ang nasa mata niya. May galit na rin, at sa ilalim ng galit, may namumuong lakas. Kinabukasan, maagang bumalik si Tessie upang samahan sila sa isang maliit na kafe sa Setagaya, kung saan pwede silang mag-usap ng mas maayos. Sumunod din si Emiko para magbigay ng ilang praktikal na payo kung paano maitatabi ng maayos ang mga detalye ng nangyari.
mga screenshot ng tawag, booking records na pwedeng i-request sa legal channels, at mga personal na nota, habang sariwa pa ang lahat sa alaala. Nakakahiyaman, sabi ni Tessie habang hinahalo ang kape, pero mas mabuti ng kumpleto ang hawak mo. Huwag mong asahan na magiging marangal bigla ang taong nahuli na. Tumanggo si Althea. Hindi na nga ako umaasa. Good, diretso namang sabi ni Emiko. Because men like him usually shift from sorry to strategic. Hindi nakaligtas iyon sa pansin ni Mama Garing. Napatingin ito kay Emiko at dahan-dahang tumanggo. Wari may kinikilalang katotohanan na matagal na nitong alam bago pa man nila puntahan ng Japan. Nang makabalik sila sa apartment, doon na tuluyang nagbukas si Mama Garing ng bahaging matagal nitong itinago sa anak. Habang nakaupo sila sa maliit na mesa malapit sa bintana, inilabas ng matanda ang isang lumang brown envelope mula sa bag nito. Luma na ang mamagilid, medyo kupas na ang kulay, at halatang ilang taon nang maingat na itinatago. Hindi ko ito dinala rito para gamitin agad, sabi ni Mama Garing. Pero dala ko dahil pakiramdam ko darating ang oras na kailangan mo nang malaman ng totoo. Dahan-dahan nitong inilabag ang laman ng envelope sa mesa. Mga lumang titulo, tax declarations, photocopies ng partnership papers at ilang sulat kamay na notes na may pirma ng mga tao na hindi kilala ni Althea. Ano po ito? Tanong niya. Patunay, sagot ni Mama Garing, na bago pa man ako naging simpleng mananahi sa Bulacan, naging bahagi ako ng isang maliit na garments export business sa Pasig. Napakunot noo si Althea. Kayo po? Oo, hindi lang ako nanahi noon, kasosyo ako. Maliit lang noon nagsimula, pero lumago. May pwesto kami, may warehouse, may ilang client sa labas ng bansa. Hindi marangya, pero may direksyon. Yun sana ang magiging pundasyon ng mas maayos na buhay natin. Hindi makapaniwala si Althea. Buong buhay niyang kilala ang ina bilang tahimik, simple, at kontento sa kakaunti. Hindi niya naisip kailanman na may gagitong bahagi ito ng nakaraan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dahan-dahang huminga si Mama Garing. Dahil nasira rin iyon dahil sa tiwala ko sa maling tao. Unti-unti nitong isinalaysay ang nakaraan. Kabataan pa lamang daw nito nang napasok ito sa pagnenegosyo, kasama ang ilang kamag-anak at isang lalaking naging malapit sa kanya bago niya nakilala ang ama ni Althea. Hindi raw ito perpektong kwento ng tagumpay, pero nagsusumikap siya noon. Marunong siyang manahi, bumasa ng patterns, humawak ng tao, at kumilatis ng kalidad. Habang tumatagal, lumago ang negosyo. Ngulit gaya ng maraming kwentong nauuwi sa pagkakawasak, unti-unti raw siyang pinalabas sa mahahalagang pirmahan, tinanggalan ng akses sa mahahalagang dokumento at pinalabas na wala naman talaga siyang tunay na bahagi sa lahat. Ang mas masakit, patuloy ni Mama Garing, hindi lang dahil sa nawala sa akin ng negosyo, kundi dahil may mga taong tahimik lang habang nananakawan ako ng kinabukasan. Kasama si Papa? Maingat na tanong ni Althea. Matagal bago sumagot ang ina. Ang tatay mo ay hindi masamang tao, pero mahina siya. Noong panahong iyon, mas pinili niyang umiwas sa gulo kaysa ipaglaban ng tama. Minahal niya tayo sa abot ng kaya niya, pero may mga pagkakulang siyang hindi ko na pwedeng baguhin. Natahimik si Althea. Hindi niya kailanman gustong husgahan ang ama, lalo na't matagal nang wala. Ngunit ramdam niya ngayon ang bigat ng mga bagay na matagal palang pinasa ni Mama Garing nang hindi niya alam. Kaya noong nakita kong nagsisimulang kang magmahal kay Darren, hindi kita pinigilan. Gusto kong ikaw mismo ang makita kung paano siya magmahal nang walang alam tungkol sa nakaraan ko, sa mga ari-arian ko at sa mga natila kong investment. Ayokong makasal ka sa lalaki na ang nakikita lang ay kung ano ang mapapanakabangan sa'yo. Napatingin si Althea. Investment? Tumango si Mama Garing. May mga naisalba ako noon, hindi lahat nawala. May maliit akong commercial property sa Pasig na matagal ko nang pinapaupahan. May ilang investment accounts na hindi ko ipinagsabi kahit kanino.
sapat para hindi tayo tuluyang mawala ng masasandalan. Napaupo ng tuwid si Althea. Kaya pala kahit simple kayong mamuhay parang hindi talaga kayo kinakapos sa paraan. Bahagyang ngumiti si Mama Garing. Hindi ko ipinagyayabang dahil ayokong lumaki kang umaasa sa yaman. Gusto kong matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Pero ngayon, kailangan mong malaman na hindi ka magsisimula sa wala. Parang sa unang pagkakataon sa maraming araw, may bahagyang liwanag na sumingit sa dibdib ni Althea. Hindi iyon kasiyahan, hindi pa, pero iyon ang unang anyo ng seguridad matapos siyang iwan sa gitna ng matinding kawalan ng tiwala. Pagbalik nila sa Pilipinas makalipas ang ilang araw, hindi nila ipinagkalat agad ang nangyari. Tahimik lang silang umuwi. Walang drama sa airport, walang eksena sa bahay, walang agarang pagputok sa social media o sa mga kamag-anak. Ngunit sa katahimikang iyon, nagsimula ang mas matinding laban. Unang sinalubong si Althea ng katahimikan ng townhouse nila sa Quezon City. Pumasok siya roon na parang ibang tao na. Dati, bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Darren. Ngayon, bawat bagay ay tila ebidensya ng isang buhay na kailangan niyang ayusin at baka tuluyan ng iwanan. Hindi pa nakakapasok ng maayos ang maleta niya sa loob nang mag-ring ang phone niya. Si Darren. Hindi niya sana sasagutin pero sinabi ni Mama Garing, "Sagutin mo, pero huwag ka nang maging dating Althea." Pinindot niya ang accept. "Seya, nakauwi ka na ba?" Tanong ni Darren, pilit mahinahon ng tono. "Oo. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi ganito dapat." "Hindi nga dapat ganito, pero ginawa mo." "Please, uuwi na ako bukas. Huwag ka munang gumawa ng desisyon." "Late ka na para sabihan akong huwag gumawa ng desisyon, Darren." Natahimik ito sa kabilang linya bago muling nagsalita. "Mali ako, inaamin ko. Pero huwag mo namang sirain agad lahat." Napatingin si Althea sa dining area na minsan nilang pinagsaluhan ng tahimik na hapunan. "Hindi ako ang sumira." Ibinaba niya ang tawag. Mula roon, hindi na nag-aksayang oras si Mama Garing. Sa tulong ng dati niyang kakilala sa accounting na si Nico Bascunian, nagsimula silang tingnan ang galaw ng mga pinagsasaluhang accounts ni Darren at Althea. Hindi ito padalos-dalos, maingat ang bawat hakbang. Gaya nga ng sabi ni Emiko, ang lalaking nahuhuli ay pwedeng maging strategic. Kaya bago pa man makauzi si Darren, nakaayos na ang ilang kopya ng statements at records na pwedeng magsiwalat ng mas malalim pang panlilinlang. At doon nga sila nayanig. Bukod sa ginastos ni Darren sa Japan, may ilang transfers at supplementary card charges na hindi kailanman sinabi kay Althea. Mga dinner sa BGC, weekend bookings sa Tagaytay, gifts mula sa luxury stores, at higit sa lahat, ilang documents na nagpapakitang ginamit ni Darren ang pangalan ni Althea bilang guarantor sa isang side investment deal na hindi niya alam. "Ano ito?" tanong ni Althea nang makita ang papeles. Tahimik nang inayos ni Nico ang salamin nito sa ilong. Mukhang may inenter siyang private logistics side deal at based dito, inilagay niya ang pangalan mo as spouse co-guarantor. Kailangan pa natin itong ipa-verify legally pero kung totoo ito, malaking problema ito. Namlamig si Althea. Pwede niya yung dumin ng hindi ko alam? Sa ilang sitwasyon, pwedeng may mga dokumentong naipasok gamit ang old signatures, scanned files, or manipulated authorizations. Hindi ko pa sinasabing iyon ang nangyari, pero hindi ito ordinaryong pagtataksil lang. Sa puntong iyon, napahawak si Mama Garing sa mesa. Hindi ito mukhang gulat, mukhang itong galit na matagal nang nagtitimpi. Kaya pala ang lakas ng loob. "Ma?" tanong ni Althea. Tumingin si Mama Garing sa anak. Kapag ang lalaki ay hindi lang puso ang tinira kundi pati pangalan at kinabukasan mo, hindi na yan simpleng kahinaan. Pananamlam na yan. Kinabukasan, ipinakilala ni Mama Garing si Althea sa isang abogadang matagal nang nitong kakilala, si Attorney Celeste Onrubia, isang matalim ngulit mahinahong babaeng sanay sa mga kasong may halong emotional abuse, financial deceit at marital disputes. Sa unang meeting pa lang, malinaw ang tono ni Attorney Celeste. Unang-una, sabi nito habang inaayos ang mga papel,
Kailangan mang huminga at huwag umakto base lang sa sakit. Ang sakit, valid. Pero ang strategy, dapat malinaw. Gusto ko lang pong makalabas nang hindi ako tuluyang malulubog, sagot ni Althea. At iyan ang gagawin natin, sabi ng abogado. Pero kailangan nating maging mas matalino kaysa sa lalaking akala'y kaya kanyang dayain nang hindi mo malalaman. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nag-iiba ang takbo ng buhay ni Althea. Hindi pa man tapos ang legal na usapan, nagsimula na rin siyang bumalik sa trabaho nang may ibang mindset. Hindi na siya nagtatrabaho para lang maging abala. Nagtatrabaho siya para unti-unting mabuo ulit ang sarili niyang pangalan. Nandyan pa rin si Vivienne na halos araw-araw dumadalaw para pilitin siyang kumain o kahit tumawa. Hoy, sabi nito minsang nagdala ng milk tea at siomay sa bahay. Bawal na ang iyak ng iyak lang. Maganda ka pa rin, talented ka pa rin, at hindi mauubos ang buhay mo dahil sa isang cheater na feeling premium pero generic naman ang ugali. Napatawa si Althea sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Grabe ka! Totoo naman! Si Paolo namay naging tahimik ngunit palaging present. Hindi ito mapilit, hindi rin mapapel. Pero tuwing may site visit na hindi niya kayang puntahan mag-isa, naroon ito. Tuwing may kailangan siyang i-review na hindi na niya kayang tutukan dahil sa dami ng iniisip, tumutulong ito ng walang hinihinging kapalit. Hindi mo kailangang patunayan na kaya mo lahat ng mag-isa, sabi ni Paolo minsang sabay silang nasa project office sa Pasig. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay pinagmasdan niya ang blueprint sa mesa. Matagal ko nang ginagawa iyon. Alam ko, sagot ni Paolo. Pero pwedeng minsan may katabi ka lang. Hindi para saluhin ka, kundi para ipaalala lang na hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga buwan at kasama ng unti-unting pag-usad ng kaso laban sa mga financial irregularities ni Darren, nagsimula ring lumalim ang pagtingin ni Althea sa commercial property na inamin ni Mama Garing na pag-aari nito sa Pasig. Lumang gusali iyon, 3 palapag, may ilang bakanteng unit na matagal nang hindi napapaupahan at may mga luma ng bakal sa gilid at halatang hindi na naaalagaan ng husto. Pero sa mata ng isang arkitektang matagal nang natutong bumasa ng potensyal sa gitna ng pagkasira, may posibilidad itong maging panibagong simula. Isang hapon, magkasama silang mag-ina sa harap ng gusali habang pinagmamasdan ng kupas na pintura at sirang canopy sa harap. Ma, sabi ni Althea, paano kung ayusin natin ito? Tumingin si Mama Garing sa kanya. Para saan? Hindi lang para kumita. Para magkaroon tayo ng sariling spasyo, isang lugar na hindi konektado kay Darren, isang lugar na tayo ang nagdisenyo, tayo ang nagbuo, at tayo ang magpapalago. Tahimik na nunguti si Mama Garing. Sa nungiting iyon, nakita ni Althea ang unang malinaw na pag-asa matapos ang napakahabang panahon ng pagkawasak. At anong balak mong itawag rito? Tanong ng matanda. Tumingala si Althea sa gusali, sa kadahan-dahang sumagot. Miralles Commons. Sa unang pagkakataon matapos siyang lokohin, hindi na lang kaligtasan ng iniisip niya. Iniisip na niya ang muling pagbuo ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakikinig at nanonood hanggang sa puntong ito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras nasa lugar ninyo habang sinasabayan ninyo ang kwentong ito. Minsan, ang pinakamasarap pakinggan sa isang istorya ay hindi lang ang paghihiganti o pagbagsak ng nanakit, kundi makita kung paano tuluyang nakakarating sa kapayapaan ang taong halos nawasak na noon. Nang sinabi ni Althea sa harap ng lumang gusali sa Pasig na gusto niyang tawagin itong Miralles Commons, hindi niya pa lubos maisip kung gaano kalaki ang mababago ng desisyon iyon sa buhay nilang mag-ina. Sa una, isa lamang itong luma at halos napabayaan ng commercial property. Kupas ang pintura, may tagas ang ilang bahagi ng bubong, at may bakanting mga unit na matagal nang hindi napapaupahan. Pero kay Althea, hindi na lamang iyon gusali.
Simbolo iyon ng lahat ng natira sa kanila matapos ang mga taong puno ng pagod, pananahimik at pagtataksil. At ngayong malinaw na sa kanya na hindi na dapat ibalik ang buhay niya sa dating anyo, kailangan niyang magtayo ng isang bagay na walang katitik na koneksyon kay Darren. Mula sa araw na iyon, tuloy-tuloy ang trabaho. Si Paulo Vergara ang unang tumulong sa kanya sa planning phase. Maaga itong dumarating sa site, may hawak na kape at tablet, habang si Althea naman ay bitbit ang mga sketches, cost estimates at layout revisions. Sigurado ka bang gusto mong gawing mixed use ito? Tanong ni Paulo isang umaga habang magkatabi silang nakatayo sa second floor landing ng gusali. Oo, sagot ni Althea habang nakatingin sa mga bakanteng espasyo. Gusto ko ng ground floor na may cafe at maliit na retail spaces. Tapos sa taas, pwedeng co-working at studio units. Ayokong puro paupahan lang na walang kaluluwa. Tumanggo si Paulo. Parang ikaw. Napalingon si Althea. Ha? Ngumiti ng bahagya si Paulo. I mean, hindi ka rin naman puro function lang. Kapag may ginagawa ka, gusto mo may saysay. Napailing si Althea, ngunit napangiti rin. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi niya napansin noon sa katahimikan ni Paulo. Hindi ito madaldal pero marunong itong magsalita sa tamang oras. Si Vivian naman ang nagpresentang humawak sa branding at event strategy ng Miralles Commons. Sa una ay biro-biro lang ito. Siyempre ako nang bahala sa launching, sabi ni Vivian habang kumakain sila ng lugay sa site office na dating storage room lang. Hindi pwedeng matamlay ang opening mo. Kung babangon ka, dapat may konting kinang. Vivian, building ito, hindi debut, sabi ni Althea habang tumatawa. Aba, bakit hindi? Rebirth mo nga ito. Naging mahalaga rin ang presensya ng iba pang side characters sa panibagong kabanata ng buhay ni Althea. Si June Nolasco, ang dating construction foreman na minsang naging kaibigan ng ama niya, ang namamahala sa mga tao sa site. Matibay ang boses nito, marespeto sa mga trabahador at laging may baong kwento tungkol sa ama ni Althea. Alam mo Hiha, sabi ni Junver isang hapon habang pinapanood ang pagbuhos ng bagong simento sa driveway. Ang tatay mo, kahit tahimik yon, pangarap din niyang magkagusaling may pangalan ninyo balang araw. Napahanto si Althea. Talaga po? Oo, hindi niya lang natupad, pero mukhang ikaw ang tatapos ng sinimulan ng mga pangarap ninyong pamilya. Sa ground floor naman, unti-unti nang nakikilala ni Althea ang ilan sa mga unang tenants na gustong sumugal sa Miralles Commons. Naandoon si Mila Ferrer, isang solo mom na gustong magtayo ng maliit na healthy meal kiosk. Naandoon si Dr. Sienna Valmores, isang psychologist na naghahanap ng maaliwalas na espasyo para sa counseling clinic. Nandun din si Hugo Tadeo, isang tahimik ngunit maabilidad na bookshop owner na gustong buksan muli ang kanyang independent bookshop matapos malugi noong pandemya. Habang dumarami ang mga taong konektado sa Miralles Commons, unti-unti ring nababago ang mundo ni Althea. Hindi na umiikot ang bawat araw niya sa pag-aabang ng text, sa pagtataka kung nasaan ang asawa, o sa pananahimik sa gitna ng sariling pagdududa. Ngayon, ang bawat araw niya ay may direksyon, may konkretong bunga, may mga taong totoong kasama sa pagbuo ng isang bagong buhay. Samantala, patuloy namang bumibigat ang sitwasyon ni Darren. Sa tulong ni na Attorney Celeste Onrubia at Nico Basconian, lumitaw ng mas malinaw ang lawak ng mga ginawa nitong irregularidad. Hindi lang ito simpleng cheating case na pwedeng lusutan ng paghihingi ng tawad. Habang sinusuri ang financial records, natuklasan na may ilang reimbursement claims ito sa kumpanya na kahina-hinala. May mga private logistics deals na ginamitan ng manipulated authorizations at may mga luxury expenses na itinago sa ilalim ng corporate representation expenses. Lalong nayanig si Darren nang makatanggap ng formal inquiry sa kumpanya. Ang boss nitong si Leandro Buwan, na una sanang gustong pagtakpan ng usapin para hindi madamay ang division nila, ay napilitang urong nang nagsimulang umusok ang buong internal audit. Hindi mo ba aayusin ng taong yan? Sabi ni Leandro kay Darren sa isang recorded call na kalaunan ay naipasa sa legal team. Ako na ang bahala sir,
pakiusap, huwag muna nating palakihin. Late ka na. Kung personal na kalokohan lang yan, baka pwede pang pagtakpan. Pero nadamay ang pera ng kumpanya at dokumento. Hindi ka na lang problema ng asawa mo ngayon. Nang marinig iyon ni Althea sa report ni Attorney Celeste, hindi siya nakaramdam ng saya. Sa halip, may kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Hindi dahil gusto niyang masira si Darren, kundi dahil sa wakas ay nakikita niyang may hangganan din ang kapal ng mukha ng mga taong nananakit at nanalamang. Si Rina naman ay tuluyang napahiwalay kay Darren. Sayon sa narinig ni Vivienne mula sa dating kakilala sa corporate event circle, umalis ito sa Maynila at lumipat sa Cebu matapos mapahiya sa ilang projects at mawalan ng ilang kliyente. Karma with airport transfer. Biro ni Vivian isang gabi habang magkasama silang nag-i-inspect ng event lights sa Mirales Commons. Vivian, saway ni Althea, bagaman may bahagyan niti. Ano, totoo naman. Hindi ko sinasabing matuwa ka. Sinasabi ko lang, hindi habang buhay sila ang panalo. At tama si Vivian. Lumipas ang halos 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, unti-unti nakilala ang Mirales Commons hindi lang bilang isang commercial building, kundi bilang isang maaliwalas at may pusong lugar sa gitna ng lungsod. May weekend pop-ups doon para sa local artisans. May small business workshops na si Mama Garing mismo ang minsang nagbubukas sa pamamagitan ng simpleng talumpati tungkol sa sipag, dangal at tamang paghawak ng pera. May quiet reading corner sa second floor sa tulong ni Hugo Tadeo. May women's support circles sa klinik ni Dr. Siena. At sa bawat sulok ng gusali, ramdam ang intensyon ni Althea na gawing higit sa negosyo ang lugar. Gawing tahanan ng mga taong gusto ring magsimula muli. Nakapagtayo rin si Althea ng isang maliit ni scholarship fund sa pangalan ng kanyang ama, si Rogelio Mirales, para sa mga estudyanteng gustong kumuha ng architecture ngunit kapos sa pera. Nang unang batch ng scholars ang binigyan nila ng tulong, tahimik lang na umiyak si Mama Garing sa likod ng audience chairs. "Ma?" bulong ni Althea habang hawak ang kamay nito. "Si Papa sana, matutuwa siya." Tumanggo ang matanda, hindi makapagsalita sa bigat ng emosyon. Sa personal na buhay naman, hindi minadali ni Althea ang sarili. Totoo, nandoon si Paulo, lagi, matyaga at walang pagpilit. Ngunit hindi niya hinayaang maging kapalit lang ito ng sugat na iniwan ni Darren. Sa halip, pinili nilang maging tapat sa mabagal na pagbuo ng tiwala. Isang gabi matapos ang mahabang site meeting para sa expansion ng rooftop events area, magkasama silang nakaupo si Paulo sa hagdan sa likod ng gusali, tahimik na umiinom ng bottled water. "Napansin mo ba?" sabi ni Paulo habang nakatingala sa ilaw ng city skyline. "Mas madalas ka nang tumatawa ngayon." Napangiti si Althea. "Ganun ba?" "Oo, dati kasi kahit ngumiti ka parang laging may nakahawak sa'yo pabalik." Tahimik siya sandali bago sumagot. "Ngayon pakiramdam ko, malaya na akong huminga." Tumingin si Paulo sa kanya. "Good, kasi matagal ko nang ipinagdadasal yan para sa'yo." Napatigil si Althea. Hindi iyon grand confession, hindi rin iyon dramatic declaration, pero dahil totoo, tumama iyon sa kaibuturan niya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Paulo. Hindi pa bilang pangako, hindi pa bilang bagong kabana ng pag-ibig, kundi bilang tahimik na pag-aamin na, sa wakas, handa na siyang huwag katakutan ang posibilidad ng pagmamahal na maayos at marangal. Ngunit bago pa tuluyang maging payapa ang lahat, dumating ang huling pagharap na hindi niya inaasahan. Isang Sabadong hapon, may community event sa Mirales Commons para sa maliliit na negosyo. Maraming tao sa ground floor, may acoustic music sa gilid, may mga tenants at bisita, at si Mama Garing ay abala sa pakikipag-usap sa ilang moms na gustong magtayo ng sarili nilang food stalls. Habang inaayos ni Althea ang registration table kasama si Mila Ferrer, napansin niyang biglang tumahimik si Vivian sa tabi niya. "Thea," mahina ngunit matigas ang boses ni Vivian. "Nandito siya." Pag-angat ni Althea ng tingin, nakita niya si Darren. Ibang-iba na ito sa lalaking nahuli niya sa Tokyo. Pumayat, halatang pagod, may bahagyang uba na sa sentido, at malayo sa dati nitong malinis at kumpiyansang tindig.
Wala na ang dating aura ng executive na palaging kontrolado ang imahe. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking tila ilang taon ding binugbog ng mga bunga ng sarili nitong mga pagpipilian. Hindi agad lumapit si Darren. Parang hinihintay muna nitong paalisin siya ni Althea. Ngunit sa halip na iwasan, tumayo si Althea at humakbang palapit. "Bakit ka nandito?" Diretso niyang tanong. Nagbaba ng tingin si Darren. "Gusto lang sana kitang mausap, kahit ilang minuto lang." Tumingin muna si Althea sa paligid. Nandoon si Vivian, alerto. Nandoon si Paulo sa gilid, hindi nangingialam pero handang lumapit kung kailangan. Nandoon si Mama Garing na ngayon ay tahimik na rin siyang pinagmamasdan mula sa di kalayuan. Sabi ni Althea. Dinala niya si Darren sa maliit na courtyard sa likod ng gusali. Tahimik doon, may mga halaman at wooden benches na bahagi ng paborito niyang sulok ng Mirales Commons. Matagal munang walang nagsalita si Darren. Sa wakas ay huminga ito ng malalim. "I'm sorry." Hindi gumalaw ang mukha ni Althea. "Alam kong wala nang mababago ang sorry," patuloy ni Darren. "Alam ko ring huli na ang lahat, pero gusto ko lang marinig mo sa akin ng direkta na nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi ako." "Bakit?" tanong ni Althea. "Dahil nasira ang buhay mo o dahil ngayon mo lang naisip ang bigat ng ginawa mo?" Napapikit si Darren. "Pareho." "Honest answer," sabi ni Althea. "Good. Kasi wala na akong energy para sa kasinungalingan." Inamin ni Darren na halos wala na itong natira. Tinanggal siya sa kumpanya. Nahirapan itong makabalik sa parehong industriya dahil sa bahid ng kaso at audit findings. Nagkasakit ang ama nito at halos maubos ang ipon sa gamutan at utang. Marami sa mga taong nakapaligid noon ay biglang nawala. "Hindi ako nandito para humingi ng pera," dagdag nito agad, tila natatakot sa maaring isipin ni Althea. "At lalong hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong wala na akong karapatang humingi nun." "Kung ganun, bakit ka nandito?" ulit ni Althea. Tumingin si Darren sa paligid ng courtyard, sa maayos na halaman, sa malinis na pader ng gusaling, minsang lumang property lang ng pamilya ni Althea. "Dahil gusto kong makita kung anong naging buhay mo, matapos kong sirain ang dati nating buhay." Tahimik si Althea. Walang yabang sa tindig niya, wala ring galit na sumisigaw. Mas mabigat pa nga ang katahimikan niya kesa sa anumang sermon na pwede sana niyang ibato. Sa wakas, nagsalita siya. "Hindi mo nasira ang buhay ko, Darren. Nasira mo isang bersyon ng buhay ko na akala ko ay para sa akin. Masakit yun. Halos ikamatay ko iyon ng lungkot. Pero hindi iyon ang katapusan ko." Napayuko si Darren. "At ngayon, pinapatawad na kita." Biglang napatingin si Darren, tila hindi inaasahan ang narinig. "Pero makinig ka," dagdag ni Althea, malinaw ang boses. "Ang pagpapatawad ay hindi pag-anyaya para bumalik ka. Hindi ito pagbubukas ng pinto. Hindi ito paglilimot sa ginawa mo. Pinapatawad kita dahil ayokong dalhin ang bigat mo habang buhay, pero dito ka na magkatapos sa kwento ko." Hindi na nakapagsalita si Darren. Namuo ang luha sa mga mata nito, ngunit hindi na iyon nakaantig kay Althea sa paraang makapagpahina sa kanya. Hindi na siya ang babaeng naninginig sa hotel-restaurant sa Tokyo. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sahig ng apartment sa Shinjuku. Nasa harap niya ngayon ang lalaking minsang lumasak niya ang tiwala niya at sa unang pagkakataon, ramdam niyang wala na itong kapangyarihan sa kanya. Bago umalis si Darren, huminto ito at tumingin sa likuran ni Althea kay Mama Garing na nakatayo pala sa may pintuan ng courtyard. Tahimik na lumapit ang matanda. "Alam mo ba," sabi ni Mama Garing kay Darren, "kung bakit ko sinabi noon sa Japan na ako ang bahala?" Hindi sumagot si Darren. "Hindi lang para ipaghiganti ang anak ko. Ginawa ko iyon para matapos na sa pamilya namin ang ugaling manahimik na lang kapag inaapi. Hindi ko nahahayaan na ang anak ko ay lumunok ng sakit para lang maproteksyonan ang yabang ng isang lalaki." Hindi makatingin si Darren ng diretsyo. "Umuwi ka na," sabi ni Mama Garing, "at kung gusto mong magbago, gawin mo, pero huwag mong iasa ang pagpapatawad ng ibang tao sa pag-aayos ng sarili mong kapatauhan." Tahimik na umalis si Darren.
At sa pag-alis niyang iyon, parang may tuluyang pinturing nagsara sa loob ni Althea, hindi sa paraang masakit, kundi sa paraang payapa. Isang kabanatang noon pa man ay dapat nang natuldukan. Nang gabing iyon, ipinagdiwang nila ang kabaranghalan ni Mama Garing sa gardin ng bago nilang inayos na bahay sa Bulacan. Nandoon sina Vivian, Paulo, Tessie, Junver, Mila, Dr. Sienna, Hugo at ilang scholars na natulungan ng pondo nila. May ilaw na nakasabit sa puno, may simpleng handaan, may tawanan at may musika mula sa lumang speaker na si Vivian pa ang nag-set up. Habang pinapanood ni Althea, ang ina niyang masayang hinihipunan ng kandila sa cake, napangiti siya ng totoo at walang bigat. Lumapit si Paulo sa tabi niya at marahang nagsalita. "Tahimik ka." Iniisip ko lang, sagot ni Althea, na ang layo ko na pala mula sa dating ako. Mas okay ka na ngayon. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang ina, sa mga kaibigan, sa mga taong naging bahagi ng pagbangon niya, at sa buhay na sila mismo ang bumuo matapos ang malaking taggawasak. "Oo," sabi niya, "hindi lang okay, buo na ulit." Marahang hinawakan ni Paulo ang kamay niya at sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot humawak pabalik. Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, sa gitna ng mga taong totoo ang pagmamahal, naalala ni Althea ang sarili niyang umalis papuntang Japan maraming taon na ang nakalipas. Isang asawang sabik sanang manorpresa ng mister, isang babaeng may takot ngunit may pag-asa pa ring maibabalik ang dati. Hindi niya alam noon na hindi pagbabalikan ang matatagpuan niya roon, kundi ang simula ng tuluyang pagbabago ng buhay niya. At sa wakas, dumating din siya sa wakas na matagal na niyang hindi alam kung mararating pa niya. Isang buhay na hindi na umiikot sa pagtataksil, hindi na nakatali sa sakit, at hindi na naghihintay ng pagmamahal mula sa maling tao. Dumating siya sa buhay na karapat-dapat para sa kanya.